Yes po. Ay, alam na this, di ba? Ayaw lumapit to si Mercidar. Ang tanong dyan, magkano? Anong klase kayong mga ahensya ng gobyerno? Hoy, hindi lang pagbabantay sa West Philippines yung trabaho ninyo. 1,134, yun ang reklamo sa inyo? Tapos ang na-penalize lang, ang nakita ninyo guilty, 34? Mga kabayan, maganda sana ang programa ng mga maliliit na mangingisda natin. Dahil sa programa na ito nagiging malulusog ang mga corals, at dami ang mga isda. Malaking tulong sana ito para mapadali ang panghuhuli nila ng isda. Ang nakakalungkot lang, iba ang nakikinabang. Para sa kumpletong kaalaman, panoorin na lang ang video. Pero bago panoorin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Direkta po kasi namin na-experience itong Mercidar noong last October 16 dito sa baybayin mismo ng municipal water na Nasugbu. So nakita natin na talagang sobrang lapit, almost 10 kilometers doon sa ating 15 kilometers, nandun sila sa loob. Nung pumunta po kami sa MCS ng BIFAR, doon sa barangay namin sa Papaya, nakita namin na ang nakasakay naman po doon ay mga Philippine Coast Guard. So nung hiniram po namin ang MCS nila para samahan kami papunta doon sa Mercidar, at tinanggihan po kami ng BIFAR. Pero si Philippine Coast Guard po ay sumama sa amin gamit yung kanilang aluminum boat at saka si PNP Maritime. So si MCS po ay naiwan doon sa Barangay Papaya at hindi siya pinagamit ni BIFAR kasi si Mercidar daw po yung pupuntahan. Pero ang nakakalungkot po dito, nakita natin kung gaano kalaki yung volume ng isda na nandun sa light boat nila. Apat po kasi yung na-identify natin na light boat, isang catcher, isang sonar, at saka isa pong carrier vessel. So malalaking commercial po ito na nandoon sa loob mismo ng municipal water at nakita natin kung gaano po siya napakalaki ng epekto na yung volume ng isda almost 15,000 kilos yung nandoon sa ilalim. So kung yung pihulihin ng ating mga municipal fisher folk hindi niya kayang ubusin sa ilang buwan na pangingisda by using hook and line. So hindi po talaga po pwedeng sabihin na hindi nakaka-epekto. Pangalawang bagay po na kinukundina namin, kami po sa bayan ng Nasugbu ay nagki-create ng mga marine protected area. Meron po kaming 5 identify at malalusog na mga corales na ngayon ay binabantayan namin as protected area na kung saan ito yung ginagamit namin na pinapangalagaan namin para masustain yung pangangailangan ng aming mga mangingisda sa buong panahon. At nagdeklara din po ang aming bayan na magkaroon ng close season from December 1 to March 31. Ito po yung panahon na pagpapahinga ng ating pangisdaan at bigyang daan ng mga pangitlog ang ating mga species na nando doon at mapaunlad at mapayaman pa at maparami natin yung resources na naroon sa ating bayan. Subalit after ng close season at papayagan natin itong Mercidar na pumasok sa municipal water, malinaw na pinag-ipon lamang po natin sila ng isda para kuhanin at pagsamantalahan yung ating maliliit na mga isda doon sa baybayin ng bayan ng Nasugbu. Salamat po. Mr. Chair. So ang nakikinabang dun sa off-season ay yung malalaki. Yes, Mr. Senator Chair. Irwin. Yung taga Nasugbu, yung bantay dagat, yung incident po na yun na hindi kayo pinahiram, hindi kayo sinamahan ng BIFAR, na-report nyo po ba sa proper authorities? Na-report nyo po ba sa regional office nila? Mr. Chair, ang nangyari po kasi ay ang local government na po yung nag-shoulder ng lahat ng gastos ng aming operation. So hindi na po ginamit ni LGU yung MCS. Sa halip po si Philippine Coast Guard na naka-station po sa amin sa bayan ng Nasugbu at saka si Maritime Police po ang nag-perform na lang po ng duty nila. Kaya nga ho, tanong natin, ano hong dahilan, bakit daw hindi sila sumama? Anong hindi sumama ang BIFAR? Well, sabi po ng Coast Guard na nakaman doon sa MCS ay as per instruction po daw po ng BIFAR, huwag gagamitin yung MCS nila kung si Mercidar ang pupuntahan. Huwag gagamitin yung Yes po. kanilang MCS. Yes po. Yes, dahil si Mercidar. yes po. Ay, alam na this, di ba? Ayaw lumapit to si Mercidar. Ang tanong dyan, magkano? Malinaw pa sa sikat ng araw. Kaya nga, Mr. J, kanina ko pa sinasabi, pinapaikot-ikot lang tayo nitong BIFAR na ito. Hindi niyo masagot. Balik tayo dito sa mga pinuno ng BIFAR. Kailan pa kayo nagmo-monitor, nagsampa ng kaso doon sa mga encroachment na ito? 2023 meron na ba? Direktor Salilig?
Yes, Mr. Chair. Yung 2023, ito po yung mga cases natin sa buyer. 2023, mayroon po tayo na-receive na cases na 1,109. Hindi, Anong- yung encroachment lang po. Ah, 1,000 ang encroachment. Your Honor, yung nagpa-file po ng mga cases, ito po yung aming summary na by year. Mag-start lang po tayo ng 2023 sa Sagutin niyo yung tanong, Yes, sir. encroachment. Kaya nga, encroachment Kaso ba yan? encroachment. O cyanide fishing ba yan? Anong sistema? Yung hinahanap ko lang yung encroachment. Dahil itong Mercedar, mukhang best friend ng Bipar eh. Ha? Bakit tayo lapitan? Pag best friend? Oh, tanungin niyo yung sa Calabarzon. Baka mag-best friend sila. Baka kainuman nila. O ilan hong sinampahan ninyo ng kaso muna ng 2023? Sa encroachment, wala kayong figure? Anong klase kayong mga ahensya ng gobyerno? Hoy, hindi lang pagbabantay sa West Philippines yung trabaho ninyo. Create kayo para to protect our fisheries, our fishing ground. Hindi lang po tagbabantay. Hindi kayo taga habol-habulin ng China Coast Guard. Trabaho rin ninyo na magbantay. Hindi nga ninyo masabi kung ilan na sinampahan. Out of that, ilan ang na-convict. Tama kanina si Sinag. Gusto kong tanungin, ilan na yung na-convict? Your Honor, nandito po. Sige, ilan na na-convict sa 2023? Ang nakumbik po, ito po yung naka natin na isa-isahin ko lang, Your Honor. Yung na-file po ng cases doon, 1,109. And then the settled is 1,027. Ang dismiss is 43. But mayroon po tayong imposed na penalty. Ito po yung sa 2023, ang ating imposed na penalty, 79,200,000. Two. Ilang kaso yun? Ilang kaso? Hindi yung pondo. Hindi yung... Sir, yung kinita po, yung imposed namin penalty. Hindi namin interesado. Tsaka na yung kita, yung fines. Ilan ang fine ninyo? Hindi yung magkano yung fine ninyo, ilan? Ito nga. So, yung i-file ng cases, sir, is 1,109. Tapos na tayo ron eh. Ang hinatanong namin, ilan ang na-convict o na penalty? Kasi puro settlement eh. Puro areglo ata eh. Tama ba yun? Hindi, Your Honor, mayroon pong, nagkaroon po tayo yung sabi ko kanina, sa 2023 may na-dismiss, mayroon din silang nagkaroon ng impose ng penalty. Yun po ang nababayad po ng ating mga penalties, yung out of 1,109 sa 2023, ang nabayad po sa Bureau of Fisheries. Bayad. Ilan ang... you found out guilty kaya nagbayad. Ilan? Doon sa 1,100. Yung 79 million na sinasabi nyo, ilang kaso yun? Isa. Ito nga. Yung isahin ko sa inyo, Your Honor, ito po yung polvo liable, yung 34 cases. 34. Oo. So 34 of the 1,000 ang na-penalize. Yes, Your Honor. 34 lang. Doon sa 1,100 na yun. Yun ang reklamo, di ba? 1,134, yun ang reklamo sa inyo. Tapos ang na-penalize lang, ang nakita ninyo guilty, 34. Hindi, Your Honor, yung sabi ko, yung na-case namin is 1,109. Oh. And then yung na-settle dito, yun po sila nagbabayad. Ilan yung na-settle? Ilan yung nag-settle? Ang nag-settle po is 1,027. 1,027 na yun, ang suma nun, 79 million, tama? Your Honor, yung nagkaroon po, nag-impose po tayo ng penalty, sa doon mga, yung nag-settle po, ang nabayad po na dito is 64,160,000, and then yung unpaid is 15 million. And then yung full blown 34, yung dismiss po 43. Si Mercedar ba na ireklamo na ito? Hindi pa. Hindi siguro dahil hindi naman ninyo pinapuntan. Pag Mercedar ang report sa inyo, ayaw nyo lapitan para kayong allergic. Si Mercedar ba meron dyan since 2023? Alam ko matagal na nag-ooperate itong kumpanya na ito. May reklamo na ba dyan si Mercedar? Assistant Director Perez, tulungan mo yung boss mo para talagang hilong-hilo na. Naawa na ako. Hindi ko alam kung nahilo sa gutom ito. Meron ba kayo dyan na Mercedar na ika nga kinasuhan? As to the records, Your Honor, we don't have the itemized cases. I want you to submit to this committee the Yes. itemized item. Gusto natin malaman Yes, Your kung si Honor. Mercedar nakasuhan o hindi. Mukhang hindi. Mukhang friendship sila.
ng mga tauhan niyo sa BIFAR. Isasubmit namin na to this honorable committee, Your Honor, the itemized cases that has been that has been received, settled, and dismissed, Your Honor. Pagkatapos isa pa, Mr. Chair, Yes, dalawa go na ahead. lamang. Pag in-itemize nyo, ang tinatanong namin, ilan yung encroachment? Pinag-uusapan yung encroachment, 1,001 plus. Ano yan? Dynamite fishing, cyanide fishing, ano ba yan? Nasira ang corals. Parang At tinatanong lang natin, Mr. Chair, walang encroachment? Bakit? Your Honor, yung 2025 cases po natin na receive is 1,221, and the violations for Section 86, which is the encroachment, is 551, Your Honor. Kaya nga po, lahat ng 2023 meron ba? We don't have the records it yet, Why? Your How Honor. come you don't have? Pero Your Honor, yung number of cases received for 2023 we have, but we don't have the itemized. If it is encroachment violation of What is that? 2025 lang meron. 2023 wala. 2024. Matagal na po itong reklamo. Why? we will just submit, Your Honor, the itemized, Your Honor, because we don't have the data here right now. Kanina ko pa pinapakinggan, parang hindi niyo alam yung trabaho ninyo, parang dinidribble-dribble nyo kami rito o nagpapatanga-tangahan. Either talaga mga tanga kayo o may tinatakpan kayo, may tinatago kayo. Kung hindi pa nagsalita yung isang grupo ng tiga ng Sugbo, ayaw nyo lapitan yung Merceder ba yun? Mercedar? Bakit? The question is, hindi ba ninyo tinanong, oy, after this hearing, Director Salilig, you asked the BIFAR Calabarzon, bakit hindi niyo tinulungan? Pinasakay, ginamit yung MCS natin. Can you do that, Attorney Saldi Perez? Can you ask your regional director why you Yes, did not allow the fishermen from Nasugbu, Batangas to use your vehicle to yes, drive away those Mercedar fishing boat? yes, Your Honor, we will take a look on that incidents, and we will give you reports to that matter, Your Honor. And if you find out na meron palang friendship yung dalawa, si Bakin yun, dapat yung si Bakin. We will do that, Your Honor. We will conduct Let me investigation. remind you na hindi lang po pagbabantay sa West Philippine Sea at pagbibigay ng mga crudo pagkain sa mga isda natin dyan sa Bao de Masinloc. Trabaho nyo rin magbantay ng mga municipal waters natin to protect our little fishermen. Di po ba? Laki po ng budget na binigay sa inyo. Your Honor, let me explain with the MCS operations of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Meron po MCS tayong stand for? MCS is Monitoring, Control, and Surveillance, Your Honor. We have this MCS patrol vessels po, Your Honor. We have, I think, 18 na MCS patrol vessels that is deployed in different area where, of course, rampant illegal fishing is there's an occurrence of rampant illegal fishing. Aside from this MCS vessels, Your Honor, we, as I've said, said by our USEC, we awarded patrol boats to our LGU to conduct fishing within the 15 kilometers. Because if you'll take a look on the fishing fleets of these of our vessels, we cannot accommodate all our LGUs po. Pero strategically, we deploy our MCS vessels po. And then aside from that po, sir, please be informed that the manning requirements for this one, the Philippine Coast Guard man these vessels as per MOA Memorandum of Agreement. Question And is, then- do they have to ask permission from you? I think, sir, there's no need. Sandali lang po, sir. Yung tiga Nasugbo, kailangan pa ba magpaalam sa BIFAR para magamit yung MCS? Sino nagpapatakbo ng MCS ng Nasugbo? Yung nakaman po doon ay Philippine Coast Guard, Okay. yung nasa MCS po natin. Pero yung barko po ay direct ang instruction galing kay BIFAR na hindi nga daw po siya pwedeng gamitin papunta kay Mercedar. Yun ang sabi sa inyo. Yes po. Hindi pwedeng gamitin papunta kay Mercedar. Yes po. Kaya Hindi kayo nagtanong bakit? hindi na po sir kasi ginamit na po namin yung aluminum boat ni Coast Guard kahit medyo malakas yung Okay. panahon. Ipaliwanag Para mo. Sinasabi ho nito. Sige po, bali. Nagsisinungaling. Kaya nga Mr. Chair, ayusin ninyo ang sagot ninyo kundi may lalaman kayo ng kuan. Dalawa kayo, ipapasok ko, tatabi ko kay Curly Discaya. Walang biro. Bakit hindi pinayagan gamitin yung MCS? Dahil si Merceder ay subject of a pending court case, ganun ba?
Your Honor, we don't have the as far as we don't have idea yet what transpired during the yung ni Well, we may will- staff kayo, tawagan ninyo yung regional director ng region. Andyan ba yung Calbarzon regional director? RD. Andyan ka pala. Can you explain ano ang policy, bakit hindi pinayagan gamitin yung ship? Go ahead. Thank you, Your Honor. Sami Malwas po, the Regional Director ng BFAR sa Calabarzon. Your Honor, actually yung Mercedar po has been on board na rin po namin in some instances like in the waters of Cavite, na on board na rin po yun ng aming law enforcers, no, sa baba. Yung sa case po sa Nasugbo, tulad na binanggit po kanina, yung MCS po ay manned and operated by the Coast Guard. So wala naman po silang hindi naman po kailangang magpaalam pa po sa amin kasi nandun na po sila sa area. So I will check on that particular case, Your Honor, kung bakit ganun po yung nangyari. All right. Sabi mo ilang beses na kayo naka-onboard sa Mercedas ba 'yon? Ano pangalan nun? Mercedar? Mercedar po. Okay. Kung ilang, bakit kayo nag-onboard? Kasi may violation. Nasa loob po sila ng municipal water. Kaso na isinampa ninyo sa Mercedar. Yung binanggit ko po, one time po na na-board namin siya sa waters of Cavite, and chinek po kasi may ibang provisions pa naman sa fisheries code na pwede po nilang na-violate. Kaya po sila binoard. Beses po, unahin ko po, ilang beses na kayong umakyat sa Mercedar? Dahil One umakyat time kayo na dahil po. may violation. Ilan? One time po yung nabanggit Isang ko po. beses pa lang. Opo. Doon sa isang beses na yun, may violation sila, pumasok sa municipal water. Tama. Yung pong pagpasok sa municipal waters, yung po yung subject ng kaso. Pero chinek po yung ibang violations like may license po ba yung mga crew, yung kanila po bang fishing vessel license is valid. Yun po yung mga chinek. At Sumampa kayo para i-check lang ito mga license. yes po, other provisions po ng fisheries code po na posibleng na violate. O ano ho nangyari? Wala pong violation Wala other kayong nakita. Siyempre, wala kayong nakita, di ba? other than nga po doon sa nasa municipal waters sila, which is the subject nga po nung Sir, sagutin nyo ko. Nag-violate ba sila doon sa municipal waters? They did. yes po, nasa municipal waters po sila. But again, Pumasok po sila doon, which is bawal dapat. Tama po ba? Mr. Chair, but again, yun nga po yung subject nung sa Supreme Court po. Walang restraining order na nilabas. And in fact, pending yung request nyo to enjoin, pending the resolution of the case, wag muna silang pumasok sa municipal waters. Meron kayong di ba? Where is the lawyer? Is that right? Pero yung prayer na yon hindi pa sinasagot. So walang injunction or walang restraining order. Therefore, kung walang restraining order, siguro ang argumento ng Merceder, pwede kaming pumasok. Tama? I'm sorry. Bali, yung Mercedar merong injunctive relief. So, kinounter po natin ng TRO doon sa petition for review on certiorari para hindi magtuloy yung ganun po nangyari. Pending. Natin pending po. Pending. So in the meantime, pwedeng mangisda. At least si Merceder. Mercedar. Si Mercedar. For the record, maybe we should invite Mercedar in the next hearing. Kung maayos sana ang pamamalakad ng gobyerno natin, kahit papano gagaan ang buhay ng mga maliliit na mangingisda natin. Sana maaksyonan na ang problemang ito. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.